Actual na video ng performance ni Jovet Baldivino bago ito pumanaw. Alamin ang detalye. Matapos na marinig ang opisyal na pahayag ng pamilya ng singer na si Jovet Baldivino tungkol sa kanyang biglaang pagpanaw, ilang social media post naman ang nagpakita ng iba't ibang bersyon ng buong pangyayari noong gabi ng pagtatanghal ng singer sa Batangas. Sa mga videos na ito, mapapansin ang paghingal at paghahabol ng hininga ni Jovet nang sumapit na ito sa ikatlong kanta at matapos iyon, nagbago na ang kanyang itsura. Base na rin sa naibigay na pahayag ng mga magulang ni Jovet, isang linggong ginagamot ang alta presyon ng singer sa pamamagitan ng pag-inom nito ng prescription drugs. Napag-alaman na nagka-mild stroke si Jovet noong November 22. Pinayuhan naman ito ng kanyang mga doktor na huwag munang kumanta dahil makakaapekto ito sa kanyang kondisyon. Subalit nagpaunlak ito sa imbitasyon ng family friend para ito ay dumalo sa isang Christmas party. Doon ay hindi niya napigilan na pagbigyan ang hiling ng mga fans na marinig ang kanyang tinig at kahit papaano ay makaawit ng ilang mga kanta. Kaya naman ginawa pa rin ni Jovet ang kanyang makakaya para lamang mapasaya ang mga dumalo sa pagtitipon. Sa ilang lumabas na videos online, maririnig ito na kinanta ang awiting Alaala Mo ng bandang White Lies. Wala pang makikitang iniinda ito at tila maayos pa ang paghinga niya. Lumapit pa ito sa ilang mga dumalo sa nasabing party at nakipagkantahan din sa kanila. Nagkaroon pa nga ng audience participation sa pagkanta ni Jovet. Nang makabalik na ito sa may stage area, sumenyas ito ng thumbs up sa ilang mga tao sa gilid ng stage. Nagpaunlak din ito ng pagpapakuha ng litrato sa mga manonood. Sa kanyang pagpapasalamat bago matapos ang kanta, nakita naman ang malalim nitong paghinga. Pero tila okay pa rin naman si Jovet. Nagpaalam ito sa mga manonood dahil kailangan itong magpahinga muna. Nang kantahin naman ito ang The Flame ng American rock band na Cheap Tricks, mapapansin na isang malalim na buntong hininga ang kanyang kinuha. Tila natanong naman ito ng kausap na hindi nakunan ng video dahil nasa gilid ito kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Isinenyas nito sa kausap na tila nahihirapan na siyang huminga. Pero mababanaag pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Mapapansin din sa nasabing video footage na hindi na nito nakanta ang unang bahagi ng awitin at kakaiba na rin ang tunog ng kanyang boses habang kumakanta. Makikita na kahit nag-e-enjoy ito sa pagpapasaya sa mga taong nasa pagsasalo, may iniinda na pala itong hindi maganda sa kanyang katawan. Dahil profesional ito pagdating sa kanyang trabaho, hindi ito napaghalata na may kakaiba na palang nangyayari sa kanya at itinuloy pa rin ang kanyang pagkanta. Mataas man ang kantang kanyang napili, pero nakaya pa rin itong abutin ang mga nota nito. May isang kuha naman ang isang netizen na nagpapakita na hirap na rin ito sa kanyang song performance. Sa kantang Your Love ng Pinoy rock band na Alamid ay makikita ang hirap nito sa pagkanta habang tumutugtog ito ng piano. Mapapansin din sa nasabing video footage na kakaiba na ang tunog ng kanyang boses habang umaawit. Mapapansin na kahit patuloy ito sa pagpapasaya sa mga tao, hindi naman ito ipinapahalata na may iniinda na pala ito sa kanyang katawan. Lumabas pa rin ang pagiging profesional nito. Ang mga sumunod na nangyari kay Jovet ay ikinabahala na ng mga tao sa pagtitipon. Kakaiba na kasi ang naging itsura nito at puno na rin ng sariling laway ang kanyang mukha. Walang kamalay-malay ang mga nandoon
na inatake na pala si Jovit. Kaya naman agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Dali-daling isinugod si Jovit sa ER ng Jesus of Nazareth Hospital na matatagpuan sa Governor Carpio Road, Barangay Gulod Itaas, Batangas City. Ang nasabing ospital na pinagdalhan sa singer ay isang multi-specialty clinic sa Batangas City, Batangas. Ang klinika ay nag-aalok ng ilang serbisyo tulad ng hospice and palliative medicine, spinal cord injury treatment, multi-specialty, neuromuscular disorders, at cardiac rehabilitation at marami pa. Ito ay isang established at kilalang ospital sa Batangas na nagsimulang mag-operate noong 2002. Ayon pa sa inilabas na pahayag ng pamilya ni Jovit, dakong 2:00 ng madaling araw, matapos ang isinagawang CT scan sa singer, nakakita ang mga doktor ng blood clot sa kanyang utak. Ito ang sanhi ng pagkakaroon ng brain aneurysm ng isang tao. Kaya naman hindi na sila nagsayang pa ng oras at isinagawa kaagad ang pagpump ng dugo sa utak ni Jovit. Nakakuha ng 100cc ng dugo ang mga doktor, nakatumbas ng 100 ml o 3.4 ounce ng likido. Subalit hindi paligtas ang buhay ni Jovit dahil nang ipasok ito sa ICU o Intensive Care Unit ng ospital, tumagal ang pagiging comatose nito ng 5 araw. Ang brain aneurysm o aneurysm ay hindi kaagad nalalaman ng isang tao hanggat hindi ito nakakaranas ng sakit o kakaiba sa kanyang katawan. Ito ay isang umbok o lobo sa isang daluyan ng dugo sa utak. Ang isang aneurysm ay madalas na mukhang isang berry na nakasabit sa isang tangkay. Ang isang brain aneurysm ay maaaring mag-leak o tumagas o di kaya ay pumutok, na nagiging sanhi ng pagdurugo sa utak o tinatawag na hemorrhagic stroke. Kadalasan ang isang ruptured brain aneurysm ay nangyayari sa espasyo sa pagitan ng utak at ng manipis na mga tissue na pumapalibot sa utak. Ang ganitong uri ng hemorrhagic stroke ay tinatawag na subarachnoid hemorrhage. Ang isang ruptured aneurysm ay mabilis na nagiging banta sa buhay at nangangailangan ng agarang medikal na paggamot. Karamihan sa mga brain aneurysm ganun paman ay hindi pumuputok o lumilikha ng mga problema sa kalusugan o nagdudulot ng mga sintomas. Ang ganitong mga aneurysm ay madalas na nakikita sa panahon ng mga pagsusuri para sa iba pang mga kondisyon. Ang paggamot sa isang hindi pumutok na aneurysm sa utak ay maaaring naaangkop sa ilang mga kaso at maaaring maiwasan ang isang pagputok sa hinaharap. Marami nga ang nanghihinayang sa mabilis na pagkawala ng isang magaling na mang-aawit. Ang mga fans ni Jovit ngayon ay nagdadalamhati dahil parang kailan lang ay nakita pa nila itong masaya sa paglalaro sa isang game show. Hindi naman mababakas sa kanyang mukha na may iniinda na pala itong sakit, lalo na ang pagkakaroon ng mataas na high blood pressure, dahilan upang magkaroon ito ng maintenance medicine sa edad na 29. Ipinagluluksa ngayon ng buong pamilya, maging ng mga kasama nito sa music industry, ang pagpanaw ni Jovit. Mababasa sa social media post ng misis nitong si Camille kung gaano nito namimiss ang kanyang mister. Napatanong din ito kung paano na ang magiging selebrasyon nila ng Kapaskuhan ngayong hindi na nila kasama si Jovit. Makikita naman ang pagbuhos ng suporta ng maraming tao para sa pamilya ng yumaong singer.